Hey guys, what's up? My name is Michelle Wayne. Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today alikat pag-usapan natin ito. Pare-pareho tayong manginig sa inis sa pagka-bad trip, ano? So, play muna natin yung intro. Ayun nga guys, na hindi ako sure kung sinubaybayan niyo ito. I think umabot na naman to ng 11 hours. Alam mo itong mga taga-Congress, hindi man lang binibigyan ng respeto yung oras din ng ibang tao, lalong-lalo na ng kanilang resource person. So basically, bigyan ko kayo ng background. Itong si Attorney Zulaika Lopez. Siya po ay dating Chief of City Administrator ni VP Sara nung siya po ay isa pang mayor. So nung siya po ay naging Vice President, ginawa po siyang Chief of Staff ni VP Sara. So basically dito, kitang-kita mo, no, sa 11 hours, kung paano nag-power tripping lang ang mga tao dyan sa loob ng Kongreso. Okay? So, umpisa na natin guys ha. Pare-pareho tayo mabad trip. Parang siga-siga ba yung Office of the Vice President na utusan yung OVP, utusan ang COA na hindi kami sundin ang Congress or House of Representatives? Your Honor, Mr. Chair, hindi po siga-siga ang OVP. Ma'am. Ano po, ito, ayan, nakikita niyo yung facial expression ni, ni Attorney Lopez. Nakikita niya na kung saan papunta ang kanilang pag-uusap. Okay? So, alam na nila kung saan ang direksyon ng punta ni Attorney Lopez at saka ni Franz Castro. Unang-una sa lahat, guys, no, ulitin natin. Meron tinatawag na legalese. Okay? When you say legalese, merong way magsalita ang mga lawyer. So basically, ikukonstruct mo yan not based kung paano mo siya iintindihin kung non-lawyer ka naman. Kung magbabasa po kayo ng mga nagiging kaso galing sa Supreme Court, meron mga magagaling magsulat na justices galing Supreme Court. Yung tipong hindi mo maintindihan kung ano ang pinapahiwatig nila. 'Di ba? Dahil ganun sila kagaling pagdating sa legalese. Okay? The same goes dito kay Attorney Lopez. Kitang-kita naman na nagke-create ng sariling interpretation itong si Franz Castro, okay, for the heck na magkaroon siya ng rason bakit dapat siyang i-contempt. Okay? Tingnan natin itong circular. Palakihin natin guys para mas ma-appreciate nyo. Punta muna tayo dito. Section 5.3, Protection of Security Information. Ito siguro yung pinanggagalingan ng letter ni Attorney Zulaika Lopez. Ayon dito, protection of security information with due regard for the protection from unauthorized disclosure of classified information relating to sensitive, confidential, and intelligence matter, and following the procedure shall be observed. So sa tingin nyo, yung pagsubpina ng mga documents na yan, hindi bina-violate itong Section 5.3 ng Joint Circular tungkol sa confidential fund. It says here, the HOA shall classify the information reflected on the required status reports of the CF and IF as confidential, using as reference the provision of OP Memorandum Circular Number 78, Series of 1964, and 196, Series of 1968.
Letters of Instruction 1420 Series of 1984, EO or Executive Order 608 Series of 2007, and the Implementing Rules and Regulation dated 14 April 2009. Sabi rin sa 5.3.2, the security officer duly designated by the HOA to handle the intelligence report and was issued security clearance to have access to such classified information shall submit accomplishment reports pursuant to Section 5.2 of this joint circular. Now, the question is, yung nilalaman po ba nung envelope, no, na ipinadala ng Office of the Vice President at saka ng DepEd, yun po ba ay exempted sa protection of security information? When in fact, lahat po ng detalye ng kung saan dinisburse yung pera na ibinigay sa OVP o kaya sa DepEd as confidential fund, hindi po ba yun parte ng isang confidential information na sinasabi dito sa 5.3? May tama ba o mali itong si Attorney Zoleka na hiningi niya sa COA, na hiniling niya sa COA respectfully? 'Di ba? Dahil alam naman natin talaga kung ano yung intensyon ng mga taga dyan sa loob ng House of Representatives. Hindi ba? Oh. Given that you have that idea, dito ka lalong maiinis sa ginawa nila kay Attorney Lopez. I truly apologize if there was something in that letter that slighted you on a personal note. It was not my intention, Your Honor. I deeply apologize, and I wish and I hope you would consider my apology. This is my personal apology, ma'am. I'll bring you back to another document. August 21, 2024, muli na naman po kayong sumulat kay Chairman ng COA. At dito, sa laman po ng sulat ninyo, ipinapakiusap ninyo na kung maaari, huwag i-share ang audit observation ng COA sa Kongreso. Move forward with a name, a first step. Find the right domain and create your site. Now you can start to build your brand and connect with customers. Get online today with GoDaddy. Noong August 13, 2024, nag-issue ang House Committee ng Appropriations ng subpoena, Duces Tecum, sa COA kaugnay ng COA Audit Report tungkol sa pondo ng OVP at DepEd. Matapos ang ilang budget hearing kung saan tinalakay ang paggastos ng OVP at ng DepEd Secretary ng pondong ito na umaabot ng 125 million pesos sa loob lamang ng labing isang araw. Totoo po ba ito? Your Honor, I'm sorry, I did not catch the question. Respectfully, may you please repeat? I'm sorry. Attorney Lopez, nag-issue po kayo ng sulat sa COA ng August 21, 2024. Tama po ba, mali? Yes, Your Honor. Ano po ang dahilan kung bakit po kayo sumulat sa COA? I understand during the time, Your Honor, there was a subpoena issue. Guys, take note of this, Sabi dito ni Attorney Zulueca. Okay? Basahin natin. We are in the position that the subject subpoena should not be complied with for the following reason. The subject subpoena violates the constitutional principle of separation of powers. The principle of separation of powers is violated when one branch of government unduly encroaches on the domain of another. Jurisprudence provides that there are two ways to violate the subject principle, namely one by
impermissible interference with another department's performance, and number 2, by assumptions of another department's function. Here, it is clear that A, the subpoena was not issued in aid of legislation and does exceed the legislative power of inquiry. And B, its issuance impermissible interference with the executive functions of the Commission of Audit and infringes us with the independence of the Commission. So malinaw na malinaw dito na ito yung reason kung bakit hindi nila, nire-request nila na wag mag-comply ang COA. First, Congress has no power to participate or otherwise take part of any audit process. Obtaining any information in a pending audit clearly does not serve a legislative purpose of drafting or remedying legislation. Involving cases pending adjudication. Again, ito ay magiging subject sa sub judice rule. These confidential rules were put in place to ensure the observance of due process and to preserve and protect the information in a pending audit case. No valid and legitimate purpose has been forwarded to overcome the protection set forth under the Constitution and rules stated above. In view of the foregoing, we respectfully urge the Honorable Commission to uphold the paramount confidentiality of information being sought by the subpoena. So, makikita mo rito, ang dami na palang naging violation. 'Di ba? Oh. So, partly pwedeng tama tayo dun sa pinakita natin kanina about sa protection of security information. Now, apart from that, nilay down din, no? Ni Attorney Lopez Zuleka. Ang sarap kasi banggitin. Ni Attorney Lopez kung bakit hindi dapat. And yet, anong ginawa? 'Di ba? So, meron bang naging eto na lang, meron bang naging violation si Attorney Lopez for asking this when she already laid down all the provisions of the law that can be violated by Congress? 'Di ba? Oh. Tuloy tayo. Issued to the Commission on Audit for the release of certain documents pertaining to the ongoing audit of some transactions of the Office of the Vice President. So ang dahilan kung bakit po kayo sumulat sa COA ay upang pigilan ang COA mag-release ng kanilang audit report and other related documents tungkol sa utilization ng confidential funds ng OVP at ng DepEd. In your words, you said here, you are of the position that the subject subpoena should not be complied with. Is this correct? Your Honor, is this correct? Take note, ginikipit nila si Attorney Lopez doon sa kanilang stupid na question. When in fact, for you to fully understand the context of this letter is basically Attorney Lopez was just defending, okay, the information that she is actually, or rather, they submitted sa COA. Okay, that's one. Number two, just like na nga rito, merong pending audit case. Number 3, meron din pong petition patungkol dyan sa confidential fund na yan. Dito mo nakikita kung paano, no, nag-overstep ang House of Representatives. And the way nila pinower trip itong si Attorney Lopez, it's just talagang, sabi nga ni Attorney Topacio, kung matalino ka, alam mong bobo. Diba? Balik tayo. It's a yes or no, Attorney Lopez. Tingnan mo. Ganyan yung ginawa nila kay PRRD. Diba? Ganyan ang ginawa nila kay PRRD pero hindi sila umubra. Ngayon, etong mga staff, no? Ginagamitan nila ng ganyan. Ito rin yung sinasabi ni Kong Marcoleta. Walang due process. As in,
walang due process. Feeling kangaroo court itong si House of Representatives. Is this correct? Were these the words you affixed on your letter? Your Honor, It's a yes or no, Attorney Lopez. Oo lang po at hindi. Nandito po yung copy ng sulat. Kung gusto niyo po, bigyan ko po kayo ng copy ng sulat ninyo. may I please At have saka a copy? nandito po yung signature ninyo sa kopya, sa sulat. Your Honor, respectfully, may I request a copy of the said letter? So I can... Comsec, can you please give this to the person who has lost her memory? Tang-inan to. Can you just confirm this letter? Alam mo, I really can't wait na dumating yung araw na magsampa ng patong-patong na reklamo ang OVP laban dito sa mga kongresistang to. Yes, Your Honor. Okay. Indicated in Anyway, the second Comsec, can I have paragraph. my copy back? Since she has confirmed the letter. Okay. Thank you. When you issued this letter, Attorney Lopez, did you act on your own volition? Yes or no? No, Your Honor. Hindi. Hindi kayo nag-iisa. So sino ang kasama ninyo nung ito po ay inyong ipinarating? Alam mo ko lang na lang, alam mo saan yung punta ng ng conversation. 'Di ba? Obviously alam naman natin itatanong 'yan. And obviously alam din naman natin na hindi lang naman siya magde-decide diyan. Dadaan at dadaan 'yan sa mga mata ni VP Sara. 'Di ba? Not because she is the head of the chief of staff. Magdedesisyon lang siya ng sarili niya. Definitely. Uupuan niya ang legal team. Uupuan niya dyan si VP Sara. Sa Commission on Audit na hindi dapat sila sumunod sa subpoena duces tecum ng Kongreso. Tangina, nandiyan na yung rason kung bakit, 'di ba? Tapos sinite ko pa sa inyo yung provision ng ng joint circular regarding sa protection of security information. Ano pa yung naging essence ng pagiging confidential niya? Kung dapat niyong bulat-latin yan. So, No. Your Honor, this was a matter I consulted with Mr. Lemuel Ortonio. kayong dalawa lang. Yes, Your Honor, for the matter of the requesting COA. So, ang sinasabi mo, walang alam si Vice President tungkol dito? Oh, putang ina mo. Talaga naman. Alam mo, palakpakan natin si Congressman Suarez. Dali, palakpakan natin si Congressman Suarez. Your Honor, it was a letter that Ma'am, it's a yes or no. Let's not make life difficult. May kinalaman ba ang Vice Presidente sa sulat na ito? Oo, hindi. Opo, yes. So, she knew about the letter. Correct. Yes, Your Honor. Before you signed off to it and sent it to COA, correct? Yes. So, kayo po ba, Attorney Lopez? Kasi ang dating po sa amin nito ay una, hindi nun nire-respeto yung subpoena authority. Congressman Suarez, isa ka bang abogado? Sinite na dyan. Kung ano yung reason kung bakit hindi dapat mag-comply ang COA sa inyo. 'Di ba?
siguro I will understand. I will understand. Kung ang hinihinging yung information is not protected of the joint circular. Maintindihan ko kung hindi yan parte ng isang confidential information. 'Di ba? Pwede kitang kampihan eh, pwede kitang katigan eh. Pero yung mga hinihingi yung information is part ng isang petition, is protected by a joint circular. It's a confidential information eh. Diba? Not even the Supreme Court is trying to scrutinize that. Not unless merong formal complaint sa kanila. Diba? Nakikita niyo yung train of thought nito ni Suarez. Oh. Ito guys, hindi ko pa to napapanood. Kitang-kita niyo naman, no? Ng Kongreso. Pangalawa, parang sinusupil nyo yung karapatan ng mamamayan malaman kung paano. Alam mo, ang mamamayan na nag-iisip, hindi nila kailangan, no? Hindi nila kailangan alamin ang isang bagay, lalong-lalo na kung may nakalagay na confidential. Hinihingi namin sa inyo yung detalye ng MOO inyo, hindi kayo naglalabas. Yun, doon kami mas interesado. 'Di ba? Gaya ng sinabi ko sa reaction ko yesterday. Yung mga nilalabas yung information diyan. Okay? Pwedeng malagay ang mga tao sa alanganin dahil sa mga pinagagawa ninyo. 'Di ba? Ginagamit ang pondo ng mga ahensya. Hindi ko alam kung grabe yung pagmamalinis nitong mga to. Kami ba alam namin kung ano ang pinagkakagastusan nyo sa mga MOOE nyo? Sa mga pondong binibigay sa inyo? Alam ba namin? Exactly, kada sentimo? Masyadong ito, mapapanot na eh, no? Congressman naman, masyado kang mag-preach about accountability and transparency. Pero kayo ba, nagpapakita kayo ng pagiging ehemplo dyan sa loob ng ng House of Representatives? Oh, hindi naman confidential fund ang hawak nyo, MOOE lang. Pero liquidation nyo is by certification lang. 'Di ba? Na pinagkakatiwalaan. Imagine mo, no? Kung sakali man, ilang beses kaya ito pwedeng makontempt? Itong mga kongresistang masyadong mapagmalinis, ano? 'Di ba? Ng mamamayan. Na pagdating sa oversight function ng mababang kapulungan at ng Senado, kung ito man ay kanilang gagamitin, ito ay hindi nyo kinikilala. Dahil sa sulat na ito, ipinapakiusap ninyo sa COA na huwag sumunod sa subpoena na in-issue ng Kongreso para hindi ibigay. Hindi. Dahil meron ngang violation. 'Di ba? Imagine mo, lawmaker yan, hindi nila maintindihan kung ano ang sinight ng isang abogado doon sa kanyang sulat. Kaya ako, Office of the Vice President, baka naman. 'Di ba? Na ganyan yung ginagawa sa mga tao ninyo. Baka naman pwede na kayong mag-file sa Supreme Court ng mga pinagagawang pang-aabuso nitong mga taga-House of Representative, 'di ba? Ang COA report sa Kongreso. At sa aking pananaw, puro sila opinion, ano?
Yung mga opinion nyo ba, batas? Ha? This is one way of how do you explain it, Congressman Zia? You're good in explaining. Of covering the truth. Wow. Tinatakpan ng katotohanan. Kasi kung wala naman kayong tinatago, di ba? Kung wala naman kayong tinatago, ba't nyo pa papakiusapan yung isang ahensya na hindi i-share ang mga dokumento patungkol sa isang investigasyon na isinasagawa ng isa pang ahensya? Alam mo, eto guys, na hindi naiintindihan nitong mga to ang separation of powers. Hindi mo alam kung mag-a-apply pa rin dito ang checks and balance. Obviously, wala namang kailangan na application ng checks and balance dito. Kasi as far as the OVP is concerned, they've been complying with the requirements of the joint circular pertaining to the confidential funds. Okay? Now, ang nangyayari lang, no? Gaya, babalikan natin yung sinabi ni Atty. Topacio, kung matalino ka, alam mong bobo. Pero kung bobo ka, tingin mo matalino. Diba? Sige nga. Ang mga dokumento patungkol sa isang investigasyon na isinasagawa ng isa pang ahensya. Di ba? Ngayon, Attorney Lopez. Dahil sa sulat na inalabas ninyo at inamin nyo rin naman na ikaw, si Mr. Ortonio, tama po ba? At ang ating Vice Presidente ang may alam tungkol sa sulat na ito. Hindi po ba kayo naniniwala na karapatan ng taong bayan malaman kung paano nyo po ginastos ang pera na ipinagkatiwala sa inyo? Your Honor, may I answer? Please answer. Mr. Chair. Alam mo, natatawa na lang sa kanila si Atty. Lopez eh. Kasi, again, gaya nga rin sinasabi ko kanina pa, alam na nila Atty. Lopez kung saan papunta tong pinag-uusapan na to. At the end of the day, kahit anong reasoning ay bigay nila, whether or not tama sila, iko-contempt sila na itong mga hayop na to eh. Diba? Which is yun naman na nangyari. Thank you. Respectfully, Your Honor, that letter does not in any way seek to undermine the power of Congress as regards matters regarding to the power of the purse. It is not. It is simply a request to the Commission of Audit, given that there is still an ongoing audit investigation. That's why we requested that since hindi pa naman po natatapos yung audit, hindi naman po din tama na ibibigay na muna yung ganung documents. With due respect also to the audit still being done at the Office of the Vice President. So yun lang po yung position namin. We do not seek to belittle nor undermine the power of Congress, Your Honor. That is the farthest and the least of our intention. But Attorney Lopez, that is not a call for you to make. Right? Your Honor, it was precisely because you are the agency that is being investigated. That's totally uncalled for. You're asking another agency not to cooperate with Congress when an ongoing investigation is happening. That's suppression of the truth. At the very least, dapat hinayaan nyo na lang. Di ba? Kung wala naman kayong tinatago, pwede nyo naman po ipaliwanag yun dito pag nag-hearing na tayo. Kasi nandito po sa sulat ninyo, parang pinipigilan nyo yung COA at pinapakiusapan nyo na huwag nyong ibigay. Nasa palagay ko po ay hindi po tama. Hindi po tama sa maraming aspeto ng pagtingin at pananaw. Kasi maaaring tama ang sinabi ninyo
na hindi pa kumpleto yung pagsusuri na ginagawa ng COA. But that's not your call to make. That's COA's call to make, which they have emphasized many times while they've been here. But for this letter, Attorney Lopez, mukha po kasing talagang ayaw niyong malaman ng taong bayan kung paano niyo po ginastos yung 612 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at pati po ng DepEd. Sinasabi kasi dito sa sulat na ito na tama ba request lang sa COA na wag pagbigyan yung aming request for the subpoena? It was really just a request directed to the Commission on Audit, Your Honor. Pero Mr. Chair, on the second paragraph nung kanyang letter, yung letter po ni Attorney Lopez, nakalagay dito, no, we are of the position that the subject subpoena should not be complied with for the following reasons. Ayun, na-explain mo na yon. Ano po bang ibig sabihin ng should not? Are you commanding? Are you demanding the COA na wag sumunod? Teacher, to putang inan to. Bakit hindi niya maintindihan yung laman ng sinasabi ng sulat na yan? Kasi teacher lang. 'Di ba? Ulitin natin, magkaiba po kasi ang understanding ng isang common na tao at saka ng isang lawyer. Lalo na kung ang application ng kung yung pagsulat niya ay very legalist. 'Di ba? Kahit nga kami nag-aaral, tatanga-tanga rin kami sa pag-iintindi niyan. Hindi ako magyayabang. Pero itong sinasabi ni Franz Castro, diba? Teacher K. Ngayon, kung hindi malinaw sa iyo yung laman yan, I'm very sure meron kang legis team. Bakit hindi mo ipa-interpret sa kanila yan at ipaintindi sa'yo? Diba? Yung sinasabi dyan can be different from someone who has a different perspective, especially if a lawyer is reading that. Diba? O doon sa subpoena duces tecum? Diba? Ma-high blood ka talaga. If, Your Honor, Mr. Chair. Please continue, Attorney Lopez. Yes, if you read the entirety of the letter, it is really a respectful request sa Commission on Audit. We are not demanding them or instructing them. It is really a respectful request if you read in the entirety. Yes, oo. Pero pag should kasi parang demanding na yon, commanding na yon para sa akin. No? And okay. Una-una, hindi naman siya yung sinulatan. Sinulatan yung COA . Ba't masyadong affected tong si Franz Castro? Yes, and may I also add? Yes, kung hindi ito demanding, commanding, parang siga-siga ba yung Office of the Vice President na utusan yung OVP, utusan ang COA na hindi kami sundin ang Congress or House of Representatives? Your Honor, Mr. Chair, hindi po siga-siga ang OVP. It is really just a respectful request, Your Honor. Alam mo, para itong nagtitimpla guys ng kape. No? Hindi maayos ang pagkakatimpla. Them to consider our position. Like all position papers filed, ito po yung we feel that Tangina, pabasa-basa pa si Castro para naintindihan niya yung sinasabi ni Attorney Zulueta. these are the issues that we needed to raise. So, which we addressed to the Commission on Audit. Okay. So kanina, Mr. Chair, no, binanggit na ng ating mga colleagues yung mga dahilan, no, kung bakit mali ang paniniwala ng Office of the Vice President, kung bakit we are holding a hearing in aid of legislation dahil sabi nila wala pa daw batas o wala pa daw panukalang batas. So kaya nga tayo nag-hear ng, 'di ba? Malinaw naman na 'yan. Pero dito sa
letter na ito, Mr. Chair, may plano talaga ang Office of the Vice President na mag-interfere doon sa ating conduct ng ating proceedings. Dahil dito, Mr. Chair, I'm sorry, Attorney Lopez, no, dahil ikaw yung nakapirma dito. Nag-sorry ka pa. Wiset. And according to our rule, one of the reasons on the undue is the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na Oh my God! Antayin ko ang reaction dito ni Kong Marcoleta. Ay, nako! violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or do sa ating trabaho due to this Section 11, letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair? I move. Mr. Chair, before you make the ruling, Any second? if I may be allowed, Any second to the motion? uh, Duly seconded? Is there any objection? Your Hearing none, the Honor. motion is carried. respectfully, it was not the intention of the Office of the Vice President to, Attorney, you wait for me to acknowledge you. okay, I'm sorry. For that, Apologize, Your Honor. I move for 1 minute suspension. Patay kayo. Alam mo, itong mga taga House of Representative, talagang gusto talaga nila ng tawag dyan. Gusto talaga nila ng war versus VP Sara at saka OVP. Diba? Yes, Attorney Your Honor, Mr. Lopez. Chair, I would like to seek reconsideration, Your Honor, of that recent resolution to cite me in contempt, Your Honor. For the record, it was just respectful request to the Commission on Audit. There was no intention, Your Honor, to demand from them or to order them or to commandeer them into something that they did not want to do. It was really something that we requested of the Commission on Audit, and at the end of the day, it is still the Commission on Audit who will decide best, Your Honor. And on another matter, this is a personal note for the Congressman Franz. Ma'am, I truly apologize if there was something in that letter that slighted you on a personal note. It was not my intention, Your Honor. I deeply apologize, and I wish and I hope you would consider my apology. This is my personal apology, ma'am. And I would like to request to the members of the Honorable Committee to lift that contempt order or to reconsider and grant my request, Your Honor, not to cite me in contempt. Maraming salamat, Your Honor, Mr. Chair. What is the pleasure of Congresswoman Franz Castro? Well, Mr. Chair, on a personal, no, the apology is accepted. However, in the totality of the discussion from 10 o'clock up to now, nakita natin, Mr. Chair, no, very evasive, yung mga sagot ni Attorney Lopez. Tsaka nakita talaga natin na itong letter na to, hindi lang itong letter na to, Mr. Chair, yung totality talaga ng mga discussions pa kanina. Yun yung dahilan bakit natin siya gustong nag-move tayo na to cite in contempt. Kaya, Mr. Chair, I stand by my motion, Mr. Chair. Okay, since we have already cited Attorney Lopez in contempt, the question now is the period. So what is the pleasure of the body? May we know from Congresswoman Franz Castro? Since maximum naman, Mr. Chair, no,
na penalty natin dito is 10 days considering the health nung ating resource person. Nakita naman natin siya kanina, no? And naging matyaga naman siya din sa pagsagot sa atin. So we will have the next meeting on November 25, Mr. Chair. So I move na until November 25. Which is on Monday. Yeah. Okay. Is there any second to the motion? Second. Duly seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. May we request the Sergeant at Arms to arrange a room dito lang po sa vicinity ng House of Representative. Yes. So with that, Chairman, yes, the chair would like to recognize Congressman Paduano. Chairman, ganito lang po. Of course, si Attorney Lopez has asked for the lifting of that contempt order by this committee. Attorney, while this committee has decided to stand by what the majority of these members, the members of the committee, to cite in contempt, still you have your right to appeal, no? Kahit bukas po. That's the Wow. right of every resource Tangina ba ito, Paduano? This is just... person or witnesses being cited in contempt. And second, I'd just like to clear that the maximum of 10 days, because the violation is of Section 11, Paragraph F, which is undue interference, and under Section 12, maximum penalty for that is only 10 days. No, so E and F lang naman yung 10 days. But of course, the malinaw po na yung ruling will be automatically lifted on Monday, no? Upon resumption of the hearing. Ma'am, i-basic daw po kayo sa mga Ano ba, dapat i-contempt din nila si VP Sara, no? Kasi, ang tawag dito, bakit hindi nila kinontempt si VP Sara dito? Diba? I challenge them. I-contempt nyo si VP Sara. Kasi tinanong nyo na si Attorney Lopez eh. Kung aware ba si VP Sara tungkol sa sulat na yan. Tanga na lang ang hindi makakaisip niyan. Diba? Unang-una, boss niya si VP Sara. Malamang, lahat ng galaw nila sa baba, alam ni VP Sara yan. Do you remember? Nung mag-isa lang humarap si VP Sara sa House of Representatives? Kasi nga lahat ng galaw ng tao dyan, alam niya. Ngayon sasabihin nila, si Attorney Lopez na nakapirma, siya dapat lang i-cite in contempt. Hindi, dapat idamay nyo ang mga taong nakakaalam tungkol dun sa letter na yan. Pinirmahan lang yan ni Attorney Lopez. Pero definitely may approval yan, may basbas yan ni VP Sara at saka ni Kung talaga matapang kayo dyan sa loob ng House of Representatives, i-cite nyo rin in contempt si VP Sara. Diba? Dito kitang-kita mo, diba? May explanation na, tapos hindi nila nirespeto yung explanation. Batas na eh. Ano ba ang mas powerful? Ang subpoena power ng isang House of Representative o yung violation na pwedeng ma-violate o yung mga batas na pwedeng ma-violate ng House of Representative by doing the subpoena do si STECUM. Diba? Mabuhay ka, Attorney Lopez. Mabuhay ka. Wala akong masabi sa'yo. Talagang napahanga mo kaming lahat. Hopefully, no, marendahan ni VP Sara tong ginawa sa kanya.